Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mabilisan lang mga kababayan. Nakita ko lang itong post na ito sa Facebook. Ayan po, yan po nasa ating screen. Ang sabi po nung ito po yung nag-post, Dorian Stories. Dorian Stories. Ito pong Dorian Stories, mamaya titingnan natin. Sigurado ito ay DDS page. Unang-una yung durian, sa magaling ang durian, di ba sa Davao? Sana napakabaho ng durian. So mabaho rin, kaya mabaho rin yung kwento nila mga kababayan. Isa baho ng durian, pati yung kwento nila mabaho. Pero inyo mga kababayan si Vico Soto ay ikinukumpara dito kay Leandro Lebiste. Sabi dito si Vico Soto, diskaya lang ang kaya. Si Leandro Lebiste naman, big fish ang puntirya. Alam niyo mga kababayan, kung ikukumpara itong si Lebiste kay Vico Soto, wala sa katiting ni Vico Soto itong si Leandro Lebiste. Pero sabi na itong Dorian Stories, nung didilis na page na ito, si diskaya lang daw ang kaya ni Vico Soto. At si Lebiste, big fish ang puntirya. Ang problema kasi mga kababayan, big fish nga ang pinupuntirya, wala na ebidensya. Puro kwento, walang wenta. Puro dakdak, puro ngak-ngak. Kaya nga siya tinatawag ngayong kung ngaw-ngaw Puro ngaw-ngaw lang Ngayon nga, wala. Yung ilang araw na, ilang linggo na yung inilabas niyang mga expose. May nangyari ba? Lumalabas nga ngayon habang tumatagal siya pa yung nadidiin Bakit? Kasi lumalabas na sinungaling siya. Yung kanya mga ibinibintang, yung sinasabi na itong nag-post na ito, na yung mga big fish na puntirya niya, wala naman siya ebidensya. Puro ngaw-ngaw. Itong Lebiste na to. Tapos ang kapal na mukha nung nag-post, ikukumpara kay Vico Soto. Si diskaya lang daw ang kaya. Nasan ba si Diskaya ngayon? Sige nga, Aber. Si Diskaya, ngayon ay nakakulong. Bakit? Kasi may ebidensya. May ebidensya. Si Vico Soto talaga nagsimula niyan Siya yung nag-expose dito kay Diskaya. Kung ano-ano ang pinagagawa ni Diskaya. Kaya hindi dapat minamaliit. Ito nga ginawa ni Vico Soto kay Diskaya. Siya yung nagsimula ng lahat ng yan. Sumunod na lang, ito nga interview nila, sino ba nag-interview? Si Julius Babaw at ito si Corina Sanchez, sunod na lang yon. Pero noon pa man, ay ini-expose na ni Vico Soto si Diskaya. O nasan si Diskaya nakakulong? Bakit? Kasi ang daming ebidensya. Ito ba si Leandro Lebiste, may napakulong na ba yan? Baka nga siya pa makakulong Sa pinagsasabi niya sa totoo lang. Baka siya pa nga makulong. Dahil sa mga pagsisinungaling niya, sa paninira niya, na wala namang kalakip na ebidensya kasi alam ninyo mga kababayan, kapag kayo nagsasalita, nag-expose sa mga kung ano-ano, kinakailangan meron kayong concrete evidence, hindi yung puro dakdak lang, puro kwento. May narinig nga akong tinanong isang dean ata sa UP. Tinanong siya kung ano masasabi niya kay Lebiste. Alam niyo yung sabi nung professor, ito si Lebiste, nagpapasikat lang. At kasi nga, balak neto tumakbo. Malamang, balak nito tumakbo sa mas mataas na posisyon. So, nagpapapansin lang. Saka yung mga kwento niya, puro walang wenta, puro wento. Na hindi mo pwedeng paniwalaan. Kasi unang-una, wala namang ebidensya Pero mo gusto ipa-authenticate doon sa ibang tao. Dapat ikaw ang naglabas, ikaw ang mag-authenticate, ikaw ang magpatunay na totoo yung sinasabi mo. Tapos ang lakas ng loob, makapal na mukha na ikumpara kay Vico Soto. Tingnan nyo nga yung accomplishment ni Vico Soto kumpara kay Lebiste. Si Lebiste, wala pa namang anong ginagawa ni Lebiste ngayon? Puro dakdak lang. Tapos iiyak-iyak dahil daw yung kanyang constituents ay nadadama, itanga ka pala Alam mo naman na ganun
Kung iniisip mo yung constituents mo, hindi ka gagawa ng kwento, hindi ka mami-make news. Puro ka fake news eh. Sisisihin mo yung ibang tao dahil naapektuhan yung budget nyo dyan sa inyong distrito. Kung di ka ba naman tanga, dapat noon pa lang iniisip mo na maapektuhan talaga yan. Kasi babanat ka eh, titira ka eh. Bakit ka tumitira? Para sa pansarili mong kapakanan. Kasi kung iniisip mo yung distrito mo, iisipin mo muna yung mga sasabihin mo. Sigurado maapektuhan yan eh. Tanga ba yung mga kasamahan mo dyan sa Kongreso na binabanata mo sila, tinitira mo sila nang walang ebidensya, tapos bibigyan ka ng maayos na pakikisama? Hindi ganun ang labanan dyan sa Kongreso. Dyan, kapag kilalaban mo sila, kawawa ka, nganga ka. At eto naman, balik tayo dito sa post na ito. Durian Stories po ang nag-post. Walang hiya etong mga DDS, pati si Vico Soto, babanatan ninyo. Inuumpisa na si Vico Soto Bakit? Kasi natatakot sila kay Vico Soto. Tingnan nyo ito yung Durian Stories. Sinilip ko DDS na DDS itong hinayupak na page na ito panay paninira tungkol dito sa sa Marcos administration. Pati ba naman itong si Vico Soto na magaling na maglingkod. Sino itatapat mo? Sige. Walang hiyang Durian Stories ka. Sino itatapat mo kay Vico Soto? Si Libiste? Ang tanga mo. Bobo ka. Anong klaseng comparison niya? Napakalayo. Napakalayo. Big fish daw ang punteriya. Putik yan. Ano big fish? Wala nga siya naipakita ebidensya o resibo do sa mga pinagsasabi niya. Lumalabas nga ngayon. Siya pa yung kahiya-hiya. Siya pa yung baka makulong niya sa pinagsasabi niya. Kukumpara mo kay Vico Soto? Bobo. Tanga itong page na ito. Durian Stories na ito. Ha? Mga DDS ito panay paninira sa Quadcom, binanatan. DDS ito. DDS troll ito. Saka yung Durian Stories Bakit hindi ka maglabas ng mukha mo diyan? Nagtatago kayo sa mga pangalan na di ba magpakita kayo sino kayo. Hindi yung naninira kayo, magkukumpara-kumpara kayo. Tapos hindi mo kayo nagpapakita, nagtatago kayo dyan sa mga pangalan ninyo, Durian Stories, mabahong mga istorya, Durian nga halos lahat paninira. So, hindi ako nagtataka. Pati si Vico Soto ay binabanatan na itong Durian Stories na to. Ito, DDS page na ito. Baka baka ito ay nakakatanggap ng kinsenas katapusan para manira. Wala na sigurong mahanap na ibang trabaho to, kaya ganun ang ginagawa. Lahat paninira sa gobyerno At lahat pabor sa mga Duterte yung post niya Itong Durian Stories na ito, itong page na ito. Di ba? Pati ba naman si Vico Soto na ngayon nga ay sinasabi ng ating mga kababayan na pwede maging presidente ng Pilipinas? Binabanatan na niya. Bakit? Natatakot kayo kay Vico Soto? Dahil napakagaling? Kukumpara mo dito kay Libiste. Nakakatawa ka, Durian Stories. Nakakatawa ka. Kasi kung ikukumpara mo dito, napakalayo. Ganyan lang kaligid si Libiste kumpara kay Vico Soto. Bobo rin itong Durian Stories na ito Senior ito ng ating kababayan. Sabi rito, panigurado na may ebidensya si Vico. Yan si Libiste, gusto ng big fish pero wala namang matibay na ebidensya kundi laway lang. Si Libiste ay nahalin tulad sa namimingwit, di alam kung may isdang mahuhuli o wala. Nagbabaka sakali lang si Libiste. Tsambahan yan tsambahan mga kababayan. Saka ngayon wala na si Libiste. Nung una, marami pa siguro naniniwala. Pero ngayon, wala. Kahihiyan na ang natatanggap na itong Libiste na to.
dahil sa pinagagawa niya. Wala namang gustong umayon sa mga expose niya. Meron ba? Wala. Wala nang naniniwala sa kanya. Puro palpa kasi. Fake news kasi. Si Vico Soto ba? Fake news? Sige nga. Dorian Stories. Kapag napatunayan mo na fake news si Vico Soto, maniniwala ako sa'yo. Pero, kung fake news si Vico Soto, nasan pa si Diskaya? Nakakulong. Ito si Libiste, ano ang napatunayan na? Wala. Meron na ba napatunayan? Meron, napatunayan, chismoso, sinungaling. Ay na lumalabas sa kanya. Pero yung credibility, wala eh. Wala nang credibility, sirang-sira na. Pinagtatawa na nga ito eh. Kaya umiiyak na eh. Kaya itong mga kwento ng Dorian Stories, mga kababayan, ako po yung nagbababala sa inyo. Ito po ay DDS troll. Troll to kasi wala namang picture eh. Wala namang ano to eh. Malamang troll ito eh. Gawa-gawa ito ng mga DDS eh. DDS page ito eh. So, huwag po kayo maniniwala dito sa mga post na itong mga ito. Talagang grabe na. Pati si Vico Soto, nananahimik binabanata nila at gustong gawa ng kwento. Kukumpara mo kay Libiste. Para ka namang nagkumpara ng wala eh, hindi nga comparable eh. Sa totoo lang eh, hindi comparable. Napakalayo ni Vico Soto dito kay Libiste. Si Libiste puro ngaw-ngaw lang, puro ngak-ngak. Si Vico Soto kapag nagsalita, may ebidensya. Sa kabihira lang magsalita si Vico Soto pero may laman. Ito si Libiste, may laman ba? Wala. Kwento, laway, chismis, invento. Yan meron. Pero si Vico Soto hindi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, siya yung nagsimula dyan kay Diskaya. Tanga lang si Diskaya kasi mas lalo niyang nilubog yung sarili niya. Nagmayabang ba naman doon sa kanya mga kayamanan, sa kanya mga kotse. Pero noon pa man, in-expose na ni Vico Soto yan si Diskaya. O tingnan nyo, nakakulong. Ibig sabihin, may ebidensya. Si Libiste, meron ba napakulong na? Puro dakdak lang, mali-mali pa. Wala mangyayari dyan sa expose ni Libiste. Unang-una, bakit ngayon niya lang nilabas? Sumasaw-saw lang siya sa usapan. Si Vico Soto hindi. Noong pa man na hindi pa napag-usapan si Diskaya, ina-expose na niya si Diskaya, siya nagsimula. Hindi yung nakikisaw-saw lang si Vico Soto sa mga Diskaya na ngayon nakakulong. Hindi eh. Noon pa nagsalita na siya. Ito si Libiste ngayon lang sasalita. Bakit? Sumasaw-saw kasi. Gusto magpasikat, gusto makilala. Akala naman niya, maniniwala ang taong bayan sa kanya. Akala naman niya, kung tatakbo siyang sa mas mataas na posisyon, mananalo siya. Wala, ngaw-ngaw ka lang eh. Ikaw nga si Kiko Barsaka 2.0 eh. Sabi ng ating mga kababayan eh. Ang kapal na itong Dorian Stories na magkumpara. Matindi itong Dorian Stories na to. Nomag ka ba ang budget? Kinsenas katapusan. Tatanong lang ako. Kasi halatang-halata yung mga post mo kapatid eh. Hindi ko alam kung kapatid ka o ano ka eh. Kapamilya, kamag-anak. Hindi ka nga alam kung tao ka eh, baka troll ka eh. Ito sa Dorian Stories na to. So yan mga kababayan, na-share ko lang sa inyo, mag-iingat po kayo sa mga post na itong Dorian Stories na to kasi DDS page po ito. Obvious naman na DDS page. At kapag ganyan, ang mga post niyan, huwag niyong paniniwalaan. Paninira lang to, mga naninira sa mga kalaban ng mga idol nila, ng mga Duterte. At bilang pagtatapos mga kababayan, tingnan niyo ito. Ito yung mga idol nila. Ayan kahawig ni Sara Duterte. Kapag ganyan ang itsura. Tingnan nyo yung itsura dito. Parang ganito daw. Kamukha daw ni Chucky Doll. Nagsasalubong ang kilay. Parang ganyan lang kapag nagagalit.
O, tsakadal daw itong si Sara Duterte. Kasi tingnan niyo naman mga kababayan, no? Saka, ilang minuto lang, nag-iba na yung sinabi ni Sara Duterte. Apaka plastic talaga. Di ba nung nagpahayag siya nagpahayag siya dun sa kanya Christmas message sa mga kababayan natin, sabi niya, ang Kapaskuhan daw ay pagmamahalan, pagpapatawaran, di ba? Ayun ang sabi niya. Doon sa kanyang message, Christmas message, pagkatapos nun, may press ko na. Sa press ko, sabi niya, ano masasabi mo kay PBBM? Sabi niya, hindi daw siya, hindi daw siya bumabati sa mga ayaw niyang batiin. O, nasa na yung pagpapatawa doon? Nasa na yung pagmamahal na sinasabi mo? Iba yung sinasabi niya kasi sa ginagawa niya. Sabi pa niya, bakit ko siya babatiin? Nung hindi nga Pasko, ayaw ko siya batiin. Ngayon Pasko, babatiin ko siya. Yung ugali ba niya magbabago ngayong Pasko? Oh, hindi naman eh. Ako rin, yung ugali ko magbabago ba ngayong Pasko? Hindi din. So, inamin niya mismo sa sarili niya na talagang meron siyang galit. At hindi siya marunong magpatawad. Pero sabi niya doon sa kanyang Christmas message, magpapatawad daw, ang Pasko daw, pagpapatawad, pagmamahalan. Di ba? Plastic. Huwag ka na lang magsalita kung hindi mo kayang ipamuhay yung sinasabi mo. Kasi dapat ikaw ang maging halimbawa eh. Ano yun, nagsasalita ka, tapos hindi mo naman kayang gawin? Dapat ka bang paniwalaan kapag ganon? Kaya sabi tuloy ni Claire Castro, kamukha mo si si Chaka. Ay, si Chucky. Si Chucky Dal. Di ba si Chucky Dal gumagayon? May bit-bit na eh. Sakto-sakto mga kababayan eh. Kasi di ba, yung mukha ni Sara Duterte kapag nagagalit, nagmumura pa yan eh. At meron pa yang sabi niya dati, gusto kong putulin ang ulo na ito. Di ba sabi niya? Matindi pa nung yung huli, yung pinagmumura niya at sabi niya, ipapagurgur niya. Ang presidente, ang first lady, pati ang speaker. O yan yung idol. Yan yung idol na itong Durian Stories na to. Yan ang idol niya. Itong Durian Stories na to. Ganong klase. Kaya mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa mga post, sa mga TDS trolls, mga kababayan. Ako, ililigaw kayo ng mga yan. At mag-iingat kayo. Kasi kaya nakamukha ni Chucky. Ganyanin kayo sa Kodli, sa likod. Mahirap na. Ayan, no? Kamukha daw ni Chakadal eh. Etong si BP Sara Duterte, sabi ni Tony Claire Castro. So ayan mga kababayan, lang po muna ang ating update kapag meron po nga panibagong mga issues na bumabalot dito sa ating bansa, agad po nating ibabalita sa inyo. For the meantime, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.